isang araw ang iniisip, hindi yung kung ilang taon na pangungurakot ng binoto nila. Totoo po yan, Ate Ravenclaw. Nay Elvira David, hello po. Ayan, Nay Elvira. Ayan, good to see you. PMA, Cereza Force, yung People's Bill sa Davao for PH Housing Program ni PBBM. 2023 lang inumpisahan. Eh yun nga, inang kinilustay. Inang kinambangag na vice-presidente natin. So ito, punta naman po natin itong issue ng plano na planong honey trap nitong sila Lebiste, si Leandro Lebiste, si Jing Paras, at ng ilan pang mga abogado para po mahulog sa patibong si Executive Secretary Ralph Recto. Puntahan po natin si ex-Congressman Paras at si Congressman Leandro Lebiste, sir. Explain to us paano sila napasok sa usapan. Well, nung kinento na, there were 3 meetings. Ang kwento nito ni alias Ken, May 26, nag-text sa kanya si former Congressman Jing Paras para mag-meeting sila na merong ipapatrabaho. So natuloy yung meeting, 3 meetings yan. July 11, July 15, and July 26. July 11? 11, yeah. And, sorry sir? July 15 and July 26. Okay. So yung July, ang recollection dun sa meeting na yon, may kasama na ng lawyers. So nag-meet na una, tapos pinadala yung mga babae nung 15 na to. Ito na yung 15. Yung 11 kasi hindi namin na-document yan masyado, no? When I say na-document, I will tell you now, meron kaming copy ng CCTVs. Naku po! Okay. Ito nung July 11? Ikaw unang nakarinig yan. Opo, okay. So meron kami ng CCTVs dyan. Yung 11 wala. Because yung saving time ng mga CCTVs only for 2 weeks. So nung pinunta namin to get the copy ng CCTVs, 15 and 26 yung nakuha namin. So dalawang araw. So nung 15, kitang-kita, Congressman Jing Paras, yung 4 na babae, yung si alias Ken, and lawyers nandoon. Dala yung affidavit, yun yung kwento sa amin, at yun yung sabing, ando doon, kung ano-anong allegation, nagda-drugs, tapos kung ano-anong sexual na favors ang ginagawa. Maraming kwento. Yung pera, nahagis, mga ganyan na storya. Detailed yung storya. Puntahan Grabe yun po natin si Grabe yung honey trap na plano nila kay Executive Secretary Ralph Recto. Grabing pambabastos, grabing pangtatarantado ang plano nila. Desperado si Lebiste na sirain talaga si Ralph Recto. Itong Jing Paras na to, DDS yun eh. Solid yan na DDS. Nakakarimarim. Tapos, kasama pa dyan, abogado? Hindi man lang ba sila pinagbawalan? Nitong mga abogado na to na, mali yung gagawin nyo, labag sa batas yan. Abogado pa nakikipagtulungan para sa honey trap? Excuse me po. Imagine niyo kung gaano po katindi ang gusto nilang gawing pangtatarantado. Diyan kaya ES Ralph Recto. Actually, eto yung mga ganitong plano to ng mga bangag. Eto yung mga bangag. Sila ang mga bangag. Hindi po ito paplanuhin ng matinong tao. Sa sobrang desperado nitong si Leandro Lebiste dahil 10 bilyon ang issue ng kanilang korporasyon. Sabi ni Ombudsman na Remulla, 10 bilyon, ano pa lang yun? Tip of an iceberg pa lang yun. Pinagmumulta pa itong korporasyon o kumpanya ni Leandro ng nasa 24 billion. Tapos, sila po ay pwede pang makasuhan ng plunder, malversation,
dahil po sa ginawa na katarantaduhan ni Leandro Leviste na hindi po tinupad yung solar project ng gobyerno. Alam nyo, sa totoo lang, kung nagawa ni Leandro Leviste yan, hindi na sana nagkakaroon ng brownout doon sa Visayas at sa Mindanao. Hindi na sana makakaranas ng brownout ang mga kababayan natin dyan. Kasi napakaganda ng proyekto. 12,000 watts. Kilowatts na kuryente ang ipoproduce nila through solar energy. Pero hindi nga po ito na-sustain ng kumpanya ni Leandro Leviste hanggang binenta niya na yung shares niya. Para mapagtakpan yung kanyang katarantaduhan, ito ang solusyon ni Leandro Leviste. Honey trap. I-honey trap si Ralph Recto. Nakapagtataka naman hindi nila naisip. Kunwari na lang natuloy itong honey trap na ito, yung plano nilang honey trap. Kunwari na lang natuloy. Ibig sabihin ba mas maganda pa kay Vilma Santos? Etong mga kalapating mababa ang lipad, itong mga putatsing na to. Sawari ba mas maganda pa yan kay Vilma Santos para kagatin yan ni Ralph Recto? Tapos nakakatawa yung plano. Inihahagis yung pera, nagdodroga daw. Alam niyo, plano ng bangag yan. Bangag lang ang makakaisip niyan. Kayo, ito pag ba sinabi ni Leandro Leviste, walang kinalaman ng nanay niya dito, maniniwala kayo? Bakit hanggang ngayon hindi umuwi nanay niyan? Hanggang ngayon hindi umaattend ng impeachment trial. Kasi alam niya, plunder, no bail. Sa totoo lang, yung magnanay na yan, kahit hindi na umuwi ng Pilipinas yan, manirahan yan sa bansa na wala tayong extradition treaty, walang ICC, walang Interpol, hindi na po uuwi yan. Kaya ako 50-50 pa naman, di ba? Na sila hindi uuwi. Pero sa bigat po ng mga alegasyon na naririnig natin ngayon, kung ako si Leandro Leviste, kung ako si Loren Legarda, hindi na po ako uuwi. Nobel yan eh. Ano yun? Bobo ba ako? Magpapakulong ako tulad ni Marcoleta? Kaya, ewan ko lang pero ako talaga, kung ako'y nasa kalagayan ni Loren at Leandro Leviste, hindi na ako uuwi. Oy, Talbirador, Pikwa, shoutout sa'yo Ate Dolly Babes, Castro, hello po. PMA Cereza Force, M. Suzuki, na Ate Leonida Negrillo, hello po sa inyo. GL Billiards, Idol, di ka pa ba natutulog? Kakagising ko nga lang, ginising nga lang ako ni Joy Kaya ako na late ng live Nakatulog ako sa sopa. Okay, at Nairemi Season, ayan, credit grabber si Inday, the Explorer, tapang ng hiya. Ganun po talaga, pakapalan na lang ng mukhang pinaiiral ng bangag na sari. M. Suzuki, hello sa'yo. Ate Michelle, napaka-desperate move ginawa nila. Pag di talaga tama ginagawa mo, babalik sa'yo 10 times. Totoo po yan. Yun ang akala kasi nitong mag-ina na to, hindi sila mabubuking. Akala nila, yung katarantaduhan na ginawa nila nung panahon ni Digong, hindi malalaman ng taong bayan. Hindi sisingaw. Nek-nek nila.
PMA, isunod nila ang Pangulo pag nakalusot sana yung honey trap nila kay ES Recto. Nako. Na nagkamali sila ng pinagplanuhan. Kasi alam nyo sa totoo lang, ako hindi ako makapaniwala dito sa honey trap na ito. Bakit? Unang-una, ang asawa niyan, Vilma Santos. Alam nyo kung makikita nyo yung mga, kasi syempre, ano pa naman, bata pa ako nung sikat si Vilma Santos. Lumalabas diyan yung mga merong page yan Mga lumang litrato ni Vilma Santos, ni Nino Mulak, 'di ba nakadarna si Vilma Santos? Putya, kahit si Marian Rivera, walang panama. Kahit si Ivana, walang panama kay Vilma Santos nung kabataan ni Vilma Santos. Walang retoke, walang enhancement. Vilma Santos, nakapandar na, napakaganda. Tapos honey trap nyo lang? Di ba parang napakalamyang plano? Di ba? Tapos, ang gagawin nilang script, palalabasin na nagdodroga si ES Ralph Recto. Alam niya sa totoo lang, ang isa sa mga makakapagpatunay na kung meron bang nagdodroga o gumagamit ng pinagbabawal na pulburon sa ating gobyerno ngayon, walang iba kung hindi si Robin Padilla. Si Robin Padilla ang isa sa pinaka-reliable source na makakapagturo kung sino sa tingin niya ang gumagamit ng droga. Bakit? Dating drogista yun Diba? Ba't hindi tanongin ng mga DDS kay Robin? Robin, Senator Robin, tingin mo ba si PBBM gumagamit yan? Sa trabaho pa lang ng ating Pangulo, nilalagari, Luzon, Visayas, Mindanao, nilalagari niya. Trabaho araw-araw. Kung yan ba gumagamit, magagawan ba niya ng ganyang trabaho? Magagampanan ba niya ang pagiging presidente? Ay, parang ba't ganun yung plano nila? Ang lamya. Akala siguro nila, great idea yun, pero hindi. Malamya. Malamya yung ganung plano. Hindi pa patol yan, mga ganyan. Sa totoo lang po. Alam nyo, ito, naisip ko, siguro kung pumunta sila, kunwari meron silang gagawing trap kay Ralph Recto, yung papatok, tingin ko hindi yung honey trap. Kasi executive secretary yan Kung itatrap nyo si Ralph Recto ng mga magagandang proyekto para sa bansang Pilipinas, yun, mahuhulog talaga sa patibong yan. Sa mga bagong polisiya, sa mga bagong proyekto para sa bayan, ay hulog na hulog. Swak sa banga. Yun ang mangyayari dyan. Kasi ang mga taong yan, walang ibang inisip yan kung hindi paano pagandahin ang Pilipinas, kung paano palakasin ang ekonomiya ng Pilipinas, iahon sa hirap ang buhay ng mga Pilipino. Yun ang gawin yung trap kay Ralph Recto. Sigurado ako, swak sa banga. Pati si PBBM, sigurado ako, baka matrap ninyo. Pag tungkol sa pagpapaganda ng buhay ng mga Pilipino, yan, baka madali nyo dyan si PBBM saka si Ralph Recto. Pero yung honey trap, ang gaganda na asawa niya Diba, Kuya Corimao? Masyado malamya yung nila na yun, yung plano nila na yun.
palit kayo ng strategy advisor, para manira. Palit kayo. Walang kwenta, pinapasahod nyo dyan. Shoutout sa'yo Tol Pikwa. Ayan, tropa pips natin. Subscribe nyo yan. Ako, napakabait niyang vlogger na yan. Napakabait. Kaya lang, may isa lang problema. Mahilig sa mukbang. Abangan niyo po ang bagong channel ni Pikwa. Pikwa Mukbang Channel. Ayan, gagawa siya ng bagong channel daw. Mukbang po at marami po siyang iko-collab. Iko-collab niya diyan yung mga vlogger din ng PBBM. Magmumukbang. Yun po ang niyan. Yan po ang ating tropang si Birador Pikwa. So ngayon po, pasyalan naman natin ewan ko ba dito sa Toby Chanko na to. Parang si Toby Chanko, habang tumatagal, lumalabas ang tunay na kulay berde. Berde ang kulay nito. Parang habang tumatagal, lalo pong lumalabas na na nakikita ang kanyang pagiging tawag dito, yung hindi naman balimbing yung parang naninigurado. Parang naninigurado sa sa 2028. Parang yun ang nakikita ko dito kay Toby Chanko so ito po yung okay.